Nakaka-battered kasi hindi na ganun yung tulog mo, hindi ka na nakakatulog ng maayos kasi iniisip mo baka mag-alarm any moment. Ganun dito kayo guys pag nahimatay ako. Minsan talaga tanga tayo. Kailangan sa buhay yan. Kapag hindi tayo naging tanga sa buhay, hindi tayo matututo sa mga bagay-bagay. Good morning guys. So hindi muna ako mag-breakfast kasi naka 20 hours fasting ako. Sana kayanin. Ngayon 8 o'clock na, so naka 18 hours na ako. May 2 hours na lang ako. So 10 o'clock matatapos yung 20 hours fasting ko. Kasi yesterday ang last meal ko is 2 o'clock. So magpapakabisi-bisihan muna ako. Maglo-laundry ako tapos magpa-plancha ako para hindi ko mapansin yung oras. Actually, hindi pa naman ako nagugutom. Ngayon, more on water na lang muna ako. Sana kayanin ko. Pag-iwalay-walayin ko muna yung mga puti sa mga colored. Alam mo na, syempre. Guys, 1 hour na lang. Medyo nakakaramdam na ako ng gutom. Tiis-tiis. Tiis ganda. Kasi talaga nananaba na ako. Kapag hindi ko to ginawa, pag hindi ako nag-fasting, ito kasi yung nag-ano sa akin nag-click sa akin na diet, fasting, and then nagka-calorie deficit din ako. I mean is, kinakain ko kahit ano, pero in a small serving. Kumbaga, sapat lang. Pag nagpiling ko, nagkikrave pa rin ako. Ang ginagawa ko, niinom ako ng maraming tubig. So, yun. Kasi talagang taba ko na. Nag-ano ko na, deserve kasi ako na itong lately. Lagi ko sinasabi, deserve ko to. Kaka-deserve ko yan. Ang taba ko na. So, yun. By the way pala guys, thanks God talaga na gumising pa kami. Charot. I mean, nakaka-battered kasi hindi na ganun yung tulog mo, hindi ka na nakakatulog ng maayos kasi iniisip mo baka mag-alarm any moment, ganun. Kasi nga, sa nangyayari ngayon sa Israel. So, I'm praying and hoping na sana matapos na ito. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Hindi ko alam kung ano mga nangyayari about sa mga ano nila. Laging sa news, ini-inform ako ng lola na ganito yung nangyayari, ganyan. Pero ako, pinagdadasal ko na lang na dumating naman ako dito na ganito na yung sitwasyon. Bakit hindi lang katulad nung nangyari last year na sobrang lala as in last October. Magwa 1 year na pala siya guys. Na talagang yung kaba, yung
yung feeling na akala mo talaga nag-aano na ako ng time na yun. Wala talaga akong balak umuwi ng time na yun. Nagpe-pray lang talaga ako. Lahat ng anxiety, lahat halo-halo, mixed emotion as in, hindi mo ma-explain. Yung time na yun, talagang naghahabilin ako sa family ko. Di ba may paghabilin? Kasi kahit anong gawin mo na decide ka na umuwi sa Pilipinas, kung talagang time mo na. Paano kung pauwi ka na tapos doon tinamaan yung airplane, di ba? Yung mga ganong eksena. Parang, kaya ako, nag-decide ako noon na hindi ako uuwi kasi talagang nagkaroon ng repatriation sa lahat ng mga OFW dito sa Israel. Until na may ganun pa rin sila. Pero ako talaga decidido ko na hindi ako uuwi. Hindi tayo uuwi. Kasi sa totoo lang maganda yung sakuran namin dito. Kaya idaan na lang natin sa pagdadasal. Kaya ako guys, humihingi ako ng prayers nyo na sana ipagdasal nyo kami lahat ng OFW dito. Kasi hindi lang pala kami. Hindi lang kami mga OFW. Lahat ng tao na affected ng gera ng Israel. Israel laban sa mga kung sino man dahil hindi ko na alam kung sino na yung mga kalaban nila sa dami. So yun lang guys. Guys, it's 10 o'clock. Kaya lang, hindi ako makakakain dahil nagyaya na si Lola lumabas. Imimit niya yung girlfriend niya. So, doon na lang ako kakain. Mag-grocery na rin kami. Ewan ko na, hindi pa ako pumayat nito. 20 hours, walang kain. Ni-roast ko muna yung eggplant at saka yung pepper para mamaya isosote ko na lang. What a mess! Yan ang aking listahan at ang ating cart. Yofi. Hinantay ko si Lola matapos. Dahil nag-aano siya, nagbibihis siya. Nagugutom na ako. Nagagalit na yung mga alaga ko. Update ko kayo guys pag nahinmatay ako. Huwag naman sana. Guys, nakakain ng person. Nakapag-coffee na rin ako. Iniwan ko muna sila Lola doon. Kasi bago lang ako dito sa shopping center na to. So mag-iikot-ikot muna. Hi guys, nasa bahay na kami ni Lola. Sinansal ko lang yung mga pinamili namin. And then, magluluto naman ako ngayon ng chicken. Hugasan ko lang. Ilalagay ko na lang sa oven para mabilis lutuin. And then, alam nyo guys, parang normal pa rin dito kahit ganyan magulo. Actually, ang magulo lang naman sa part ng north. So, yung buhay nila dito tuloy pa rin. Kasi malaking tiwala nila sa government dito na kaya namang i-handle ng government. Kasi kung hindi naman, edi sana nag-alisan yung mga tao. Diba? So, yun lang. Update ko lang kayo. Parang walang nangyayari sa labas.
ko, minsan talaga tanga tayo. Kailangan sa buhay yan. Kapag hindi tayo naging tanga sa buhay, hindi tayo matututo sa mga bagay-bagay. Ugot yarn. Sorry naman. So, nagluto na pala ako ng ulam namin. Nilagay ko na siya sa oven. Ngayon, lilinisin ko naman yung mga kalat ko. And then, nag-grill ako kanina nito, diba? Isusutay ko naman siya ngayon. Busy eh. So, tusok-tusukin lang natin siya. Tusok-tusukin. Then, yung pinag-marinate ko ng sauce, papahid ko siya dyan para ma-absorb niya yung sauce. Guys, 2:30 na. Hindi pa kami kumakain. So, ito nagluluto ako ng eggplant yan. And then, naghihiwa ako ng salad dito. And then, yung ating chicken is nasa oven pa. Wala pa kami kain. Isang bread lang yung kinain ko kanina. Good luck. Gutom na. Tapusin ko lang kung hinihiwa ko, guys. Si Lola natutulog. Meron siyang tamlot later. Tapos hindi pa kami kakain. Good luck talaga. Guys, sa wakas, kakain na tayo. Yan pala yung plate ko. Diba? May potatoes, may vegetable. Anong tawag dyan? And then, ito yung eggplant na ginisa ko. And then, yung chicken. Diba? Ang laki. Ewan ko na lang kung di ako mabusog. Mauna na ako kay Lola kumain kasi hindi ko na kaya. Siya kakain siya mamaya pagbalik namin galing dun sa exercise niya. Pero ako kakain na ako, hindi ko na kaya. Yung kinain ko kanina, isang bread lang na ganun, literal. Yun pa lang yung kinakain ko ngayong araw, plus to. And then after neto, magpa-fasting ulit ako. Bukas na ulit yung kain ko. Kain tayo.